Norte ang food adventure natin today. Dahil babiyahe tayo sa La Union para bigyan si Hailey ng crash course sa Ilocano food appreciation. Never tried kambing. Let's go! Hindi masyadong na-appreciate yung tapang. Papaamoy ko lang dapat sa'yo. You will go loco sa mga signature dishes ng mga Iloco na ihahanda natin using the freshest ingredients. Yung kaibigan namin, nagluto siya ng Ilocanong tinola. So na-curious lang ako, anong meron dito sa Ilocanong tinola na to? If there's any one dish na lagi kong ginagamit para ma-entice or introduce yung mga non-Ilocano friends ko or acquaintances, ito yon, dinakdakan. At ma-experience natin ang pagiging cozy at artsy while enjoying coffee. This is a typical candy na mabibili mo nung panahon namin. This is called balikutsa. Tara! Sama na sa food trip natin kung saan mapapasabi kang ILU-LU! Dale. Kapag babiyahe ka pa norte, tiyak hindi mo mamimiss ang parte ng biyahe kung saan makikita mong nakahilera ang mga tindahan ng dried fish na di lang pasok na pang breakfast, kundi perfect ding pasalubong. Diyan sikat ang bayan ng Santo Tomas at dito ko unang pina-experience kay Hailey ang charm ng La Union. Ito yung part ng La Union na yung stretch to, mahaba tong stretch na to na alam mong nasa Santo Tomas ka na. Yes. Kapag breakfast na yung amoy. Alright? Siguradong mabubusog na agad ang mata mo sa dami ng mga dried fish na pwede mong mabili dito. Nandyan ang all-time favorite na danggit. Ang palaging special request ng misis ko na espada. Dilis, dried alamang o kalkad, dried squid, tuyo, at kung ano-ano pa. Sir, kilo na dati ngayon? Kilo na lang ito, bali 450 to 1/4 na. 450. Per kilo ang bentahan. Pero don't worry, hindi mo kailangang bumili ng bulto-bulto dahil kahit 1/4 lang ang kunin mo, siguradong sold na ang mga susunod na agahan mo. Hindi rin mawawala sa mga dried fish stall na ito ang mga tatak Ilocano na native sibuyas at native na bawang. Ito mga small but terrible ito kasi kahit ganito kaliliit yan, grabe. Once na nagamit mo yung kahit yung maliliit na piraso ng bawang na yan, sobrang angas ng lasa. Ito yung mga talaga namang nagde-define ng Ilocano cuisine, kumbaga. At para makompleto ang sausawan combo mo, dapat may suka. Bigyan mo kami ng ibang suka ito pa rin yung hahanapin namin. Yung iba, hindi masyadong na-appreciate yung tapang, di ba? Papaamoy ko lang dapat sa'yo. Okay, good. Yan. Iba siya sa suka na normally natin ginagamit, syempre. Iba yung kick niya. Yes. May iba siyang lasa. Matapang sa lalamunan, matapang sa tiyan. Yes. Siguro isa sa mga characteristics ng Ilocano food culture is we really like our flavors really strong. Papaitan, sukang Iloco, yan yung mga ganyang pagkain. At of course, yung mga bagoong namin. Bagoong isda, patis, meron tayo dyan. Ngayon lang ako nakita ng ganitong klaseng bagoong. Nakikita niyo ba may bobo pang fish? Kung na to, 2-in-1 na to kasi may sausawan ka na, may ulam ka pa, matik. Okay. Ano dati ngayon amin, sir? Bali 1,400. 1,400. 1,400 guys, and ganito na kadami. Yan. May suka ka pa, May bagoong ka pa. 1,000. Tatailangan, sir. Yan. Thank you, sir. Thank you. After ng nakakatakam na opening salvo, ready na si Hailey para sa food experience na talagang tatak Ilocano. Tara! Food trip tayo dito sa Jasmine's Restaurant sa Bayan ng Bawang. Typical stopover place. Yes. Diba? Perfect for breakfast. Yun ako, if you wanna taste and experience local cuisine,
ito yung mga place na dapat pinupuntahan. Morning, sir. Good morning, ma'am. Welcome to Jasmine Restaurant. Thank you, sir. Thank you. Yang iti may offer yung sir. Bale, iti may offer mi, sir, kita pinaka-bestseller mi, sir, kaldaretang kambing, sinampalokan na kambing, Ay na po. at saka lechon kawali, ma'am. Lechon kawali. Lechon kawali, I'm sure kumakain. Yes. Saka may dinakdakan pa tayo, ma'am, sir. Never? Never ulit? Never tried kambing. Sakto, uncle. One, sir, one. Dajay Kalting dishes yun man, i-tawid nyo dito. One, sir, one. Dajay to order me, sir. Thank you, thank you. Una ko natikman ang duck dito. Ang kambing naman ang next. Let's go, chef. Thank you. Kinakabahan ako sa kambing, actually. Chef, masarap ba to? Bye-bye. Oh, let's go! Diba? Another good first experience here. We have this weird, parang longing for strong flavors. No, Diba? nakikita ko na po yung sinasabi mo. Talagang malakas yung lasa niya. It's Yep. not the normal ulam na kinakain natin. Since natikman mo na yan, tikman mo naman yung Caldereta. ito kasi Familiar ako sa taste ng caldereta pero meron siyang ibang lasa. Hindi siya yung typical caldereta, guys. this is dinakdakan. I'm sure familiar ka rin dito. Maraming pagkakahawig to sa sisig. Banghang? Okay, my favorite dish. Strong, super strong. The onion, Yep. the meat, yung insides, ang sarap, Yep. guys. Wow. Ilocano cuisine is not as popular as other like Kapampangan, Ilonggo. Kasi yung flavors namin talagang It's not for everyone. lalo-lalo na pag in-order mo lang siya nang wala nag-explain sa'yo ng gano'n, you might be off doon sa flavors. Nice, right? Kasama sa mga nagpapasarap ng lutong Ilocano ang pagsigurong sariwa ang karne, gulay, at mga sangkap na gagamitin sa paggawa ng kahit na anong pagkain. Isa ang Ibits Farm sa San Fernando, La Union sa mga institusyon na tumutulong para masigurong may mapagkukunan ang ating mga kababayan ng mga sariwang sangkap na ito. Taong 2016 nang simulang itaguyod ng mag-asawang Manuel at Marilyn Acosta ang lugar na ito bilang isang organic farm na naglalayon ding makatulong sa mga magsasaka at sa kanilang mga pamilya. At ngayon, isa na rin itong learning site for agriculture at bahagi ng proyekto para lalo pang isulong ang konsepto ng agritourism sa Ilocos Region. Gamit ang mga fresh produce na nakuha ko sa Ibits Farm at bilang mukhang nagustuhan ni Hailey ang natikman niyang dinakdakan sa Jasmine's Restaurant, naisipan ko rin gumawa ng sarili kong version ng Ilocano classic dish na ito. If there's any one dish na lagi kong ginagamit para ma-entice or introduce yung mga non-Ilocano friends ko or acquaintances, ito yon, dinakdakan, yung lagi ko talagang pinatitikim. For me, it's one of those signature Ilocandia or upland dishes na truly represents yung culture natin. So basically, dinakdakan is hawig sa sisig. We use here definitely yung pork face. Pinaka-highlight ng dish na to is yung crunch from the pork ear. And sabi nga namin mga Ilocano,
hindi ito magiging dinakdakan kung hindi mo gagamitan ng pork brain. So yun yung parang isa pang karakteristik ng dinakdakan na very unique dito sa amin. We definitely would only use pork brain, not mayonnaise, not anything else, para mas pabalansehin yung pinaka-dish natin. So, ito yung ating pork face, pork ear, ito yung snout, ito yung pinaka-maskara na tinatawag. Gigrill lang natin ng kaunti yan sa pan. So, once na magkaroon lang to ng char, o yung mga ganyang itsura, pwede na nating lagyan ng stock to, or tubig. Bali, by doing this process, in a way, na i-infuse na natin siya ng very light smoke aroma doon sa ating meat. And then, pwede nyo na maging optional kasi yung next step natin dito is we're going to grill this. Pero if you do this step, tapos medyo nilaliman mo pa yung kulay, you can skip the grilling part. Lagyan lang natin siya ng stock or water. Just add some aromatics. And sibuyas. Siyempre, laurel. At paminta. And then finally, we'll season it with some fish sauce. At konting asin. So basically, lulutuin lang natin to hanggang malambot or makakagat mo siya. It's my own preference na ayoko siya ng fork tender, yung naglalasog-lasog. Gusto ko yung medyo may bite pa siya ng kaunti. And another practical reason for that is kung sakaling igigrill mo man siya, yun nga, hindi siya magugutay-gutay. And another advantage of doing dinakdakan is you can actually prepare it in advance. So after mo siyang pakuluan, pwede mo siyang i-finish by just adding in or titimplahan siya ng mga kailangan mong itimpla. But definitely yung pagpapalambot part, pwede mo yan gawin days before yung event mo or yung kung kailan mo gusto siyang ihain sa iyong mga bisita. Para sa paggawa ng Ilocano Classic na dinakdakan, na-i-char na natin ang maskara at tenga ng baboy. Saka natin ito pinakuluan sa stock kasama ang sibuyas, bawang, luya, laurel, paminta, asin at patis. Kapag sapat na ang lambot ng ating karne, pwede na nating ihanda ang uling para ihawin ang baboy. So napakuluan na natin yung ating pork face, tsaka yung pork ear. And ito, pag medyo tuyo-tuyo na siya, saka na natin iihaw. Habang inihaw natin yung ating pork, gagawin naman natin yung ating parang pinaka-side dish na rin. Pero in a way, ito yung component na mag-aangat ng lasa doon sa ating dinakdakan. Yung ating pork brain sauce. So ito yung ating pork broth kanina. And then yung ating pork brain. So kakapain lang natin ito, lalong-lalo na kapag binili nyo sa palengke. Kasi meron niyang mga piraso ng mga buto. Imamash lang natin yan hanggang sa maging sauce consistency. So habang ginagawa natin yung ating sauce, yung sibuyas naman natin, ipipickle natin mabilis. So meron tayong calamansi juice dito. Yan. Salt, sugar, at maraming paminta.
And ito, yung ating pinaka-sauce. Lalagyan lang natin yan ng paminta at yung tinira nating calamansi juice. Check muna natin yung ating iniihaw. So ready na yung ating pork, ready na rin yung ating brain sauce, tsaka yung ating sibuyas. Pwede na natin paghaluin. Dale. Trip mo bang sabayan ng experience na artsy ang iyong paboritong coffee? Abay, siguradong must try para sa inyo ang pagbisita dito sa Coffee RT sa bayan ng San Juan, La Union. Dito, pwede kang mag-bonding ng tropa habang ini-enjoy ang very cozy na vibe at ina-appreciate ang iba't ibang artworks ng mga Pinoy artists. Ito kasi ang vision ng owner nitong si Miss Hansel nang itayo niya ang business niyang ito. Una sa poblasyon Makati at ngayon meron na rin dito sa La Union. It's actually a small art gallery concept. The reason why I chose my concept to be an art gallery kasi parang I'm expressing myself. Medyo gala kasi ako. I always love learning new things. I decided to make it an art gallery para at least every month we change the concept. Yes. Every month we support different group of artists. Yeah. Masasabi kong maging si Miss Hansel, isa ring artist na maituturing. At ipinapakita niya yan sa mga all-original recipes ng kapeng siniserve niya sa Coffee RT. Growing up kasi, nakikita ko ang lola ko, ang mother ko, ang father ko, na talagang they cook food from scratch because my father is Ilocano and my mother naman is Kapampangan. Locally sourced ang mga coffee beans at karamihan sa mga elemento ng drinks niya, gawang Pinoy and made from scratch din. At siguradong matitikman mo yan sa mga house specialties nila gaya na lang ng horchata manchado. The flavor that we wanted to get from this drink is actually the pinipig and espasol. Pinipig? Yeah. Ooh. Yun Want yung to taste inspiration that? Go. niya. Kung mas simple pero rock and roll na kape naman ang pasok sa panlasa mo, try mo tong rock salt americano. Rock salt because I'm using Lingayen rock salt. Kung festive Pinoy dessert naman ang kinikrave mo, must try daw itong leche brulee latte. That one naman is inspired by, of course, our festive merienda, which is leche flan. Yeah, as simple as that. Na parang may hawig siya sa Vietnamese coffee called Café Trong. Yung egg. Yeah, egg yolk. Yeah. Yes. Panalo rin ang meringue macchiato nila dito. We recommend this for people who love drinking super strong coffee. I'm giving but that if to you you, want a little bit sweeter, that's what the meringue on top give you. The leche brulee latte kasi is made out of, we're using the egg yolk, right? So ayoko nung sayang the egg yolk. white, so I created this one. Oh, nice. Very nice. Very good. At kung all-out dessert ang hanap mo, pwede mong subukan itong leche flan affogato. That one is a locally made ice cream. Leche flan ice cream, and then the milk that they use is coconut milk. Sobrang nalalasahan ko actually yung coconut. Yeah. Sarap. Ang kasama nating food explorer na si Hailey, mukhang enjoy na enjoy sa kanyang coffee experience dito sa Coffee RT. Lalo na nang matry niya itong kanilang OG na Pinoy candy. This is a typical candy na mabibili mo nung panahon namin. This is called balikutsa. Balikutsa. Yeah. So para itong, well, it's meringue Yep. na matamis na matamis. Parang it makes the coffee thicker. Nagkakaroon ng konting foamy effect. Yes. Parang gano'n siya.
Kakaibang coffee experience talaga ang hatid ng mga drinks dito para sa lahat ng art and coffee lovers. At kung di mo pa natatry dito sa Coffee RT dito sa San Juan, La Union, where have you been? Isa man akong proud Ilocano, masasabi kong maging ako marami pa ring mga bagong nadidiscover about Ilocano cuisine sa mga nagiging food adventures ko. Siyempre, nandyan ang makita ang pagkakahawig ng ilang dishes sa ibang probinsya sa mga pagkaing tatak Ilocano, kaya ng sisig ng Kapampangan at ang aming dinakdakan. Minsan na rin akong na-surprise na ang gulay dish na bulanglang na kinalakihan ko, sinigang sa bayabas pala pagdating sa Tarlac. Pero ang isa sa mga di ko makakalimutan ay nung malaman kong may Ilocano version pala ng isang putahing kilala nating lahat. Lahat tayo paborito ang tinola. Pero meron akong matatandaan na very unique experience nung pagbalik ko dito sa Ilocandia. Yung kaibigan namin, nagluto siya ng Ilocanong tinola. So na-curious lang ako, anong meron dito sa Ilocanong tinola na to? Well, it's the same process except na imbes na fish sauce or asin, yung ginamit na pangpalasa or panimpla, ginamit niya bagoong isda. So yun ipapatikim natin sa kanila mamaya. Painit lang natin yung ating pan. Lagay ng oil. At gaya ng tipikal na proseso sa paggawa ng tinola, gumamit ako ng sibuyas, bawang at luya. Matapos isang kutsa ang karne ng manok, ihahalo na natin ang panimplang magpapa-Ilocano sa tinola, ang bagoong isda. Dagdagan ng stock para sa sabaw. At pakuluan ng ilang minuto hanggang sa halos luto na ang manok. For this dish, gumamit tayo ng mga freshly harvested na papaya. Pero kung mas trip mo ang sayote, siyempre, pwedeng-pwede yan. So antayin lang natin lumambot yung karne at saka yung ating papaya. Pwede na time to serve. Sige, sir. Saya. Bilang isang kusinero, masaya ako tuwing naibibida ko ang mga pagkaing malapit sa puso ko. Lagi akong nagpapasalamat sa pagkakataong maibahagi ang mga putahe at panlasang kinalakihan ko at nagmulat sa akin sa malawak na mundo ng pagkain at pagluluto. At syempre, natutuwa ako na patuloy pa rin akong natututo sa mga bagong putaheng maaari ko pang maipagmalaki bilang isang Ilocano. Kaya palagi akong excited sa mga susunod ko pang matutuklasan bilang isang food explorer.